Pakisabi mo nga sa'yo katabi. Kapatid, natutuwa ako kasama kitang muli ngayon. Amen. Amen. Praise God, no? So, ganyan po, no? Dapat lagi po tayo masaya, no? Pagka tayo po magkakasama palagi, di ba? Lagi pong may kagalakan pag nakakasama po natin yung ating pong mga kapatid sa Panginoon. Amen. Amen. And praise God, doon po sa mga announcement, ano, kanina, no? Doon sa mga sinabi po ng ating presider, and then yung announcement po, tunay nga po na napakahalaga po niyan, ano, yung invitation sa atin. Kaya sabi nga, Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them are called according to His purpose. Amen? So, yun po, no, lahat po tayo, no, tulong-tulong, sama-sama po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon for His glory. Amen? For His praises. So, welcome po. Welcome po lahat dito. Welcome po lahat. Amen? Welcome po kung sino po yung gustong gamitin ng Lord for His glory. Amen. Amen. So, praise God. Yun, nandiyan na pala, no? So, nakita nyo na, no? So, surprise ko sana kayo, eh. Pero okay na rin. Ayun. So, praise God. This month po, yung ating pong series, yung ating pong pinag-aaralan is about the attributes of God. Amen? The attributes of God. Yan po yung ating pong series for this month. The attributes of God. And last week po, nung last week po, no, na na-share na sa atin, the first week po ng ating pong series ng attribute of God, share po sa atin ng ating Pastor Lou is about the sovereignty of God. God's sovereignty. Na kung saan po yung sovereignty ng Diyos, and-explain po sa atin ng ating Pastor Lou. Na kung saan po yung kapangyarihan, yung pinakamataas na authority and power of God na meron po siya, yung po yung sinare sa atin ng ating pong Pastor Lou. Amen? Through the life of Job. Remember? Yung life po ni Job, di ba? In-emphasize po ng ating Pastor Lou yung life ni Job, kung paano po yung sovereignty ng God ay kumilos kay Job. Alam naman po natin, no, the story of Job, no? Alam naman po natin kung ano nangyari sa story ni Job. Di ba? Kaya po natin si Job, kung paano siya dumanas ng mga pagsubok, paano siya dumanas ng mga iba't ibang circumstances sa buhay niya. Pero sa kabila po ng mga dinanas niyang pagsubok, sunod-sunod ng mga pagsubok, sunod-sunod ng mga trial na dinanas po ni Job, nandoon po yung Diyos, yung kapangyarihan niya. Hindi po siya iniwan, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Amen. Nakita po natin kung paano ang Diyos ay iningatan siya. Amen. Yun po yung ginawa ng Diyos kay Job. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas niya, iningatan siya ng Diyos. And yet, at in the last of story of Job, na kung saan po, lahat ng mga pagsubok na dinanas niya, lahat ng trial, lahat ng mga nawala sa buhay niya, yun po ay ginawa po ng Diyos, pinalitan ng Diyos. Amen? At pinakita ng Diyos kung gaano po yung kapangyarihan niya ay kumikilos sa kanya, at kung paano po ginawa ng Diyos na hindi siya iniwan, ni pinabayaan, at kung paano po ay pinagpala ng Diyos muli si Job in double portion of blessing in the last na story of Job, di ba? Na kung saan pinagkaloob muli ng Diyos lahat ng bagay kay Job. So that is the sovereignty of God sa buhay po ng isang tao, na kung saan po yung kapangyarihan ng Diyos na siya po kumikilos sa atin, yung kapangyarihan po na yun, na siya rin yung gagawa sa buhay natin. Na kung saan po even though tayo ay dumaranas ng mga trials, mga pagsubok sa buhay, o anything na pinagdadaanan natin sa buhay, we need to believe, diba sabi nga nung kanta kanina, diba? God never stop working. He never stop working. Amen? Sa buhay po natin. Tuloy-tuloy po na Diyos ay gumagawa at gagawa sa buhay natin para po maranasan po natin, makita po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin at for His glory. Amen? For His glory and praises. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Amen. And may tigil po na sa buhay natin, kung meron man po tayo mga pinagdadaanan, kung meron man po tayo mga trials sa buhay, I believe God is preparing something best and good for us, na para makita po natin na
yung goodness ng Lord sa buhay po natin. Amen. And He is the sovereign God sa buhay po natin. Amen. Na hindi po siya nagkukulang ng kapangyarihan, hindi po siya nagkukulang ng biyaya sa buhay po natin. His grace is always with us. Amen. Lagi po yung biyaya ng Diyos, lagi po yun na nakahanda para sa atin. Amen. Amen. And the second week po, the attributes of God na ating pong narinig, yan po ay i-share po sa atin ng ating pong Pastor Mark. Amen. The second attributes of God na i-share po naman po sa atin ng ating Pastor Mark, last week na po yan. Last week, yung God is holy. Amen. God is holy. The holiness of God. Yung kabanalan po ng ating Diyos. Amen. And Pastor Mark emphasized about Prophet Isaiah, di ba? Kung paano po si Prophet Isaiah, binanggit po niya doon sa Isaiah chapter 6 verse 3, sabi niya, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Amen. Na kung saan po mismo, si Isaiah po, na kung saan po ay nagkaroon po ng revelation ng Diyos sa kanya at nakita po ni Isaiah yung kabanalan ng Diyos. Amen. Kaya po nasabi niya, Holy, 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 the Lord is Almighty. Sa Bible po, kapag inuulit-ulit po ng 3 beses yung word, ibig sabihin yun, this is very important. This is very important na word na kung saan po this is pertaining to the true meaning of word, especially to our God. Amen. Kaya si Isaiah sabi niya, Holy, holy, holy. Diba? 3 beses niya binanggit yung word na holy. Because God is truly holy. Amen. Holy is God. So yun po yung in-emphasize po ng ating Pastor Mark and the Holy Spirit who lead us. Amen. Na kung saan po yung Holy Spirit na siya po yung nag-lead sa atin. Nag-lead po sa atin kung paano po siya kikilos sa buhay natin, kung ano po yung mga kailangan natin gawin, kailangan natin sabihin. The Holy Spirit is lead us. Amen. So that is the attribute of God na sinare po sa atin 2 weeks ago. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. At napaka-importante po niya, no? The attributes of God. Yung attributes of God, yan po yung character and nature of God. Yan po yung character ng God and nature of God. Yes, we believe, no? We believe God and we know God. Alam natin na may Diyos. Diba? Some people or some Christian, alam nila may Diyos and naniniwala sila sa Diyos. But ang importante po doon, maunawaan po natin, malaman po natin, ano ba yung character and nature ng God para sa atin, di ba? And that is the attributes of God na atin po pinag-aaralan. Yung series po natin, yan po yung attribute of God. The very image of God, the nature of God and His character. Amen. The first is yung unang pinag-aaralan natin, God is sovereign God. Amen. And the second one is, God is holy. He is holy God. Amen. Amen. At ngayon naman po, today, ang ating naman pong attributes of God na pag-aaralan is God is generous. Amen. God is generous. Amen. Parang hindi po kayo naniniwala. Pakibasa nga po. God is generous. Amen. God is generous. So isa po yan sa pag-aaralan po natin, yung God is generous sa buhay po natin. Ganito po kasi, kaya yan po yung napili ko na i-share po sa inyo. Marami po kasing Christian o maraming tao na hindi nila naunawaan kung gaano ka-generous ang God sa buhay ng isang tao. Di ba? Kung gaano ka-generous. Minsan yung mga iba, ang alam nila, kaya minsan sabi nila, ayoko na mag-pray, di ba? Ayoko na mag-pray kasi baka sabihin nila, puro na lang hingi, di ba? Puro na lang ako hingi. Kaya minsan lumalabas sa panalangin niya, hindi na Panginoon, di ba? Pengi noon na, di ba? Puro pengi noon na niya lumalabas. Kaya minsan yung iba, ayaw na nilang mag-pray, ayaw na nilang humingi. Kasi minsan iniisip nila na baka naman hindi ibigay ng Diyos, di ba? Minsan gano'n, di ba? Kaya ibigay ng Diyos to? Baka naman hindi naman ito maibigay ng Diyos. Para bang minsan iniisip natin parang ganun ka damot ang Diyos, di ba? Para ibigay yung mga pangangailangan natin. Parang ganito eh. May isang bata. Humingi siya ng pera sa tatay niya. Sabi niya, tatay, pahingi naman ng 500. Sabi ng tatay, 400.
Ang laki naman ng 300. Sabi niya, saan mo naman gagamitin yung 200? Alam mo ba ang hirap kitain ng 100? Sabi ng tatay, ito 50. Sabi niya, balik ko yung sukli Parang ganun, ano? Minsan ganun Parang iniisip natin na yung hinihingi natin ay parang hindi kayang ibigay ng Diyos, di ba? Parang ganun. No. Ang totoo po niya, God knows everything. God knows. Alam ng Diyos kung ano pa yung mga pangangailangan natin. God knows. Di ba? Hindi pa natin inihingi, alam na ng Diyos yung pangangailangan natin. Alam na ng Diyos is what is better for us. Amen? What is better for us. Anything. So, this is our topic, God is generous. And this verse in Psalms chapter 65 verse 9 to 11, ito po yung verse na Psalms na kung saan po, ito pong verse na to is sinulat po ni David. Isa po itong picture of God's generous. Ito po yung picture of God, how God is generous God. Amen? Dito po sa book of Psalms chapter 65 verse 9 to 11. Pwede pong pakibasa po natin. Verse 9. You care for the land and water it. You enrich it abundantly. The stream of God are filled with water to provide the people with grain. For so you have ordained it. You drench it, furrows, and level it ridge. You soften it shower and bless its crops. You crown the year with your bounty, and your cart overflow with abundance. Amen. So yan pong Book of Psalms chapter 65 verse 9 to 11, yan po in-emphasize po ni David kung gaano ka-generous yung ang God. Si David po ay, kasi po kaya niya po nasabi yan, naranasan niya, na-experience niya yung buhay, kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. Kaya yan sabi niya, you care for the land and water it. Kasi po, nung time po na yun, nung panahon na yun, sa Israel kasi, yung lupa po doon is dry. Dry po yung lupa doon, tuyo. Tuyo yung lupa doon. Dry yung lupa doon. Kaya napaka-imposible o napaka-hirap na may tumubong mga halaman, mga puno, na pwedeng pagkuhanan nila ng kanilang ikabubuhay. Pero during that time, na kung saan po, ipinakita ng Diyos dito na yung mga bagay na pangangailangan ng isang tao ay kaya niyang i-provide at kaya niyang gawin yung mga bagay para makita po natin yung kanyang biyaya. Dito kung saan, sabi rito, pinaulan ng Diyos yung lupa, yung tuyong lupa upang doon ay patuloy na umagos yung tubig para magkaroon at mamunga yung mga halaman na pwede nilang magamit at pwede nilang makain. And sabi ron, you drench it, furrows and level it rich, you soften it with shower and bless. Na kung saan po, yung tuyo na lupa, yung dry land, ginawa po yun, ay naging basa po yun at naging malambot. Kasi makita natin, di ba, pagkatuyo, ibig sabihin niya, matigas. Di ba, matigas yung lupa, di ba? So nakita po natin, di ba, dito nakita natin yung mga disyerto, di ba? Nakita natin tuyo-tuyo yan, di ba? Tuyo-tuyo yung mga disyerto diyan, kaya talagang makita natin bihira-bihira dyan yung mga halaman, mga puno, dahil nga hindi siya natutubigan. Pero dito po, ginawa ng Diyos, yung land po na yun natuyo, yung lupain na yun natuyo, pinauulanan ng Diyos, pinauulanan niya para mabasa, para magkaroon ng mga halaman at magkaroon ng mga punong kahoy na magagamit para sa kanilang mga pangangailangan. So ganun po pinakita dito kung gaano ka-generous yung God. Dito po in-emphasize po ni David kung gaano po God will provide. God will provide sa lahat ng mga pangangailangan nila. Amen. God will provide. Do you believe that God will provide? Amen. Amen. Na God will provide lahat po ng mga pangangailangan natin. Amen. Minsan nakala po natin na wala na talaga, di ba? Minsan iisip natin wala nang pag-asa, wala na tayong paraan, wala na tayong pagkukuwanan, hindi na natin alam kung paano tayo magkakaroon ng mga bagay na mga pangangailangan natin, di ba? Minsan ganun dumarating yung time na pakaramdam natin parang wala na, tuyo na, di ba? Parang tuyo na, di ba? Parang pagbukas mo ng rep, di ba? Wala nang laman, ganun, di ba? Isa parang pagtingin mo doon sa lalagyan ng bigas, di ba? Pagtingin mo sa lalagyan ng bigas, pag gano'n mo ng panggatang paktay, di ba? Parang wala ka na masalok, di ba?
wala ka na masalok. Minsan dumarating yung time. Ibig ko sabihin, minsan dumarating yung time na kawalan, di ba? Na talagang minsan nagkukulang tayo, nawawalan tayo. But God is always preparing something need for us, di ba? Ano po ang sabi niya? Ano po ang sabi niya, Philippians chapter 4 verse 19. And God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Amen. God supply all your needs, di ba? Lahat po ng mga pangangailangan natin, God will supply sa buhay po natin. Amen. Ganun po yung pagiging generous ng God sa buhay po natin. He will supply everything. He will supply all our needs sa buhay po natin para po makita po natin, maranasan po natin yung kanyang biyaya. Minsan tatanungin natin, di ba? Bakit ba kailangan dumanas pa ako ng mga ganito, yung mga pagkukulang? Bakit ba dumanas pa ako ng mga pangangailangan? Bakit, di ba minsan tinatanong na, minsan may nagtatanong, alam naman ng Diyos di ba? Di ba sabi mo nga, Pastor, sabi mo nga, Kuya, di ba? Alam naman ng Diyos yung pangangailangan natin. Bakit yung pangangailangan ko parang hindi niya nakikita, di ba? Yung pangangailangan ko parang hindi niya alam. No, God knows. Alam po ng Diyos yun. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Kung minsan, inaalaw po ng Lord, inaalaw po ng Diyos talaga na maranasan po natin yung kakulangan. Inaalaw ng Diyos kung minsan na makita po natin yung kawalan. Bakit? Kasi pag hindi po natin nakita yun, hindi natin makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin mararanasan kung paano ang Diyos kikilos sa buhay po natin. Amen. God allows that para makita po natin yung provision ng Lord sa buhay po natin. And God allowed that para maranasan po natin yung saganang biyaya po ng Diyos. And tayo po ay makita po natin na hindi niya po tayo iiwan, hindi pababayaan man. And after all, pag nakita po natin yon, lahat po yan is glory to God. Amen? Glory to God po yan. Amen? Hindi glory to you. Glory to God. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. We need only to believe God will provide everything po sa buhay po natin. Lahat po yan, ipoprovide po niya yan. Amen? Magtiwala lang po tayo, maniwala lang po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. He will provide everything sa buhay po natin. How God is generous. Gaano ba ka-generous ang God? God generosity begins in creation. Amen. God generosity begins in creation. Nagsimula po yung pagiging generous po ng God in the beginning pa lang. Doon pa lang po sa creation, no? Di ba? Alam naman po natin kung paano yung creation. Alam naman po natin kung paano po nangyari yung creation. Di ba? Lagi niyang tinatanong ng ating Pastor Mark, ilang araw kinreate? Ilang araw nag-create ng Lord? Yun, praise God. Alam na natin, no? 6, ano? Hindi 7, ano? Oh. Kasi yung 7, rest day, di ba? Rest day po yun. So, 6. Napasaan po, God, generosity begins in creation. Doon pa lang po sa pasimula. Di ba? Paano po pinakita ng Diyos yung pagiging generosity niya sa simula pa lang. Doon pa lang sa creation na nilikha ng Diyos ang mundo. So, the Genesis chapter 1 verse 29 to 31. Sabi yan, then God said, look, I have given you every seed bearing plant throughout the earth, and all the fruit tears for your food. And I have given every green plant as food for all the wild animals, the bird in the sky, and the small animals that scurry along the ground, everything that has life. And that is what happened. Then God looked over all He had made. He saw it. It was very good. Amen. Pagkatapos niya pong likayin ang lahat ng bagay, ang sabi po ng ating Panginoong Isus, very good. Amen. Kaya lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, ang sabi po ng ating Panginoong Isus, ang sabi po ng ating Diyos, it's very good. Amen. Kaya yung katabi mo, sabi mo, you are very good. Amen. You are very good. Amen. Because you are created also like God. Amen. You are very good. Amen. Kaya sabi niya, and He saw that it was very good. Amen. Very good. Very good, very beautiful. Amen. Yan po yung nilikha ng Diyos. Amen. Ganun po yung pinakita po dyan, kung saan po, just imagine, tignan po natin, kung paano po yung pagkakalikha ng Diyos. Una, nilikha ng Diyos lahat ng bagay, lahat muna ng bagay, halaman, nilikha niya halaman, pati liwanag,
Diba? Nilikha niya lahat yun. Mga puno, lahat, lupa. Una niya nilikha yun. Una niya nilikha yun bago niya nilikha ang tao. Amen? Huli niya nilikha ang tao kasi bago niya likhain ng tao, pinrovide muna ng Lord lahat ng mga kakailanganin ng tao. Amen? Lahat ng kakailanganin ng tao. Yung liwanag, yung tubig, yung lupa, yung halaman, pati mga hayop, di ba? Mga hayop na nilikha ng Diyos na lahat na pangangailangan ay nilikha niya para pag nilikha niya yung tao, nandun na lahat. Pag likha niya sa tao, nandun na lahat. Wala nang hahanapin pa yung tao, di ba? Kaya nung nilikha niya si Adan, lahat nandun na. God will provide everything. God will provide everything na pangangailangan na pwedeng gamitin ni Adam. Amen. Lahat po yun. Amen. And remember kung paano po nilikha ng Diyos yung tao, no? God created man in His image and His likeness. Amen. Just imagine, nilikha ng Diyos yung tao na kakaiba yung pagkakalikha sa tao eh. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, di ba? Ayon sa kanyang wangis. Ganun po ka-special ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Amen. Ganun po tayo ka-special sa Diyos. Amen. Ganun po tayo kahalaga sa Diyos na kung saan nilikha niya ang tao sa pamamagitan ng kanyang wangis. Sabi ron, His image and likeness. Ganun po yung pagkakalikha niya sa tao. Amen. Una niya nilikha si Adan. And then, nung nilikha niya po si Adan, sabi niya, lahat ng mga bagay na aking nilikha, mga halaman, mga hayop, pamahalaan mo. Lahat siya pamahalaan mo. At ang lahat yan, pamahalaan mo, bigyan mo ng pangalan, and God gave authority. Binigyan po ng authority si Adan sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos. Amen? Just ganun po tayo kahalaga. Hindi lang po tayo basta nilikha, kundi binigyan pa tayo ng authority ng Diyos para sa lahat ng mga bagay na nilikha niya para sa atin. Amen? Binigyan pa tayo ng authority. At nung po si Adan po, tinignan niya lahat, nakita niya lahat yung mga nilikha ng Diyos, nakita niya lahat, at lahat po yun ay naging mabuti at lahat po yun ay para sa Kanya. Amen. And number 2, God's generosity through His provision. Amen. Ganun din po yung provision ng Diyos. He is also generous in His provision. Amen. Yung provision po ng Lord. Yung provision ng Lord, yan po yung wonderful plan of God for us. He prepare. Diba? Pinaprepare na ng Lord for us. Amen. Yun po yung provision ng Lord sa tao. Amen. Na kung saan po, yung magandang bagay po, yung magandang plano ng Diyos na inihanda na po niya para sa atin. Kaya, God generosity through His provision. Amen. In Matthew chapter 6, verse 25 to 34, sabi niya, ito po yung isa sa provision po ng Lord. Na kung saan po, this is the promise of God. He will care for us. Amen. Na tayo po'y Kanyang iingatan, hindi niya po tayo iiwan, ipababayaan man, and He will provide everything sa buhay po natin. Amen. Sabi niya rito, that is why I tell you, Jesus said, ang sabi ko na ating Panginoong Jesus, that is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food or drink, enough clothes to wear. Is not life more than food in your body, more than clothing? Look at the bird. They don't plant harvests or store food in barn, for your heavenly Father feeds them, and are not you are far more valuable to Him that they are. Amen. Can all your worries and all single moment to your life, and why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. Amen. Sinasabi po rito ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, huwag po tayo mag-alala. Diba? Marami po kasi minsan, may mga tao po kasi dumarating yung time, nag-aalala sila sa mga pangangailangan nila. Inalimbawa po rito ng ating Panginoong Hesus, ay yung cloth, yung mga pangangailangan nila, mga pansarili, ibig sabihin po yung cloth, yung mga pangangailangan nila personal. So yan po yung halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Na maraming tao po nag-aalala doon sa mga pangangailangan nilang personal.
mga pangangailangan nilang personal. Kaya ang sabi niya, "Your heavenly Father feeds them." Sabi niya, tignan mo yung mga ibon, di ba? Kaya kung minsan pagka tayo, may pangangailangan tayo, tingin lang tayo sa taas. Tingin lang tayo sa taas. Pag nakita mo, tignan mo yung mga ibon, di ba? Sabi niya, tignan mo yung mga ibon. Ni isa dyan, hindi niya pinabayaan, di ba? Hindi yan mga nagtatanim, pero pinapakain niya ng Diyos. Pinoprovide ng Diyos yung lahat ng kanilang mga pagkain. Amen? Sabi niya, mas mahalaga pa ba ang ibon kaysa sa atin? Di ba? Kaya sabi niya, Heavenly Father, feeds them are not your for more valuable, di ba? To Him than they are. Mas higit po tayong mahalaga kaysa mga ibon. Amen? Mas mahalaga po tayo. Mas importante po tayo kaysa sa mga bagay po na yun. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Amen? Wait ka lang. God will provide sa lahat ng mga needs mo. Amen? God will provide. Amen? Ganun po. Mas mahalaga po tayo. Mahalaga po tayo sa Diyos. Amen? Kaya wag po tayo mag-alala. Kaya lagi po niya in-emphasize po rito ang ating Panginoong Jesus. Do not worry. Do not worry. Do not worry. Diba? Sabi po rin sa Philippians chapter 4 verse 6, sabi, do not worry about everything. Instead, pray about everything. Amen? Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Amen? Yun po ang sabi ng ating Diyos. Amen? Wag po tayo mag-alala sa lahat ng bagay. Instead, ipanalangin po natin ito sa Diyos. At siya po na nagbibigay ng biyaya para sa atin. Amen. And if God cares so wonderfully for wildflower that are here today and throw into the fire tomorrow, He will certainly care for you. Why do you have so little faith? Sabi niya, so don't worry about these things, saying, what will we eat and what will we drink, what will we wear? These things dominate the thought and of unbelievers, but your heavenly Father already knows all your needs. So sabi niya po dyan, but your heavenly Father already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries today. Trouble is enough for today. Amen. Kaya wag po tayo mag-alala sa araw ng bukas. Hayaan natin ang bukas ang mag-alala para sa atin, di ba? Hayaan na natin yung bukas mag-alala para sa atin. Bakit? Because God knows everything we need. Amen. Hayaan po natin yung bukas. Wag po natin isipin yung bukas. Bukas tayo, di ba? Kung minsan ganyan tayo, di ba? Minsan iniisip na natin yung kagad yung para bukas, di ba? Hindi pa nga tapos yung ngayon, di ba? Iniisip na natin yung para bukas, di ba? Parang ganito di ba? Minsan, di ba, pag kumakain tayo ng gabi, di ba? Ano naman kaya ulam bukas, di ba? Ano naman kaya kakainin natin bukas? Di ba? Hindi pa nga tapos yung kinakain natin, di ba? Iniisip na natin, ano naman kaya kakainin natin bukas? O kaya, saan naman kaya tayo kakain bukas? Di ba? Ganyan po tayo minsan mag-isip Di ba? Di ba? Advance tayo mag-isip minsan. Minsan advance tayo mag-isip. At lagi po sinasabi, don't worry. Don't worry about tomorrow. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Di ba? Hayaan natin yung bukas na darating ay para sa atin. Isipin na lang natin na yung bukas ay may panibagong gagawin ng Diyos at may panibagong bibigay ang Diyos para sa atin. Amen. Every day in our life. Amen. Every day in our life. Laging bago. Lagi pong meron bago na nakahanda ang Diyos para sa atin. Amen. And number 3, how God is generous. So number 3 na po tayo. Okay, mag-alala hanggang 20 lang to. Hindi, joke lang po. Konti lang po yan. So number 3, God generosity through His love. Amen. Through His love. Pati po yung pag-ibig ng Diyos, God is generous to His love. Amen. Pati po sa pag-ibig ng Diyos, He is generous. Hindi lang po sa mga bagay na mga pangangailangan natin, hindi lang po sa mga bagay na nakikita natin, kundi ganun din po lalo na sa pag-ibig ng Diyos. God is also generous in His love. Amen. Diba? Kung gaano po ka-generous yung Diyos sa kanyang pag-ibig, di ba? Di ba? John chapter 3 verse 16. John 3:16, sabi niya, for God so loved the world and He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish and have eternal life. Amen. Just imagine po, no, na
kung gaano po kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin, na kung saan po mismo yung kanyang buktong na anak ay binigay niya para sa atin. Binigay niya yun para sa atin. Amen. Sabi nga, kung yung kanyang buktong na anak ay binigay niya para sa atin, how much more yung mga bagay pa na mga pangangailangan natin hindi niya kayang ibigay. Amen. Trabaho, financial need, or mga everything you need. Yung pa ba hindi kayang ibigay ng Diyos? Eh kung yung kanyang anak, yung kanyang buktong na anak ay ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya ganun po yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. And we believe that God, He gave His only begotten Son for His purpose, di ba? For what purpose? Kung gaano po tayo kamahal ng Diyos, kung gaano po tayo inibig ng Diyos, kung gaano po yung kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, sabi po na, but God showed His great love for us by His sending Christ to die for us while we were still sinners. And ako saan po, na pinakita ng Diyos yung dakilang pag-ibig niya, na kung saan po, ibinigay niya yung kanyang buktong na anak na ating Panginoong Hesus, na kung saan po, si Jesus Christ ay namatay para sa atin, hindi po dahil po sa ating kabutihan, hindi po siya namatay dahil sa tayo po ay mabait, hindi po siya namatay dahil po tayo ay mabuti, kundi namatay po ang ating Panginoong Hesus nung time po na tayo po ay makasalanan. Kaya sabi diyan, sending Christ to die for us while we were still sinners. Namatay po ang ating Panginoong Hesus sa anyo nating makasalanan. So, ganun po kadakila yung pag-ibig ng Diyos na ipinakita niya para sa atin. Ganun po yung kayaman. Ganun po kayaman, ka-generous yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi niya ipinagkait. Hindi po niya ipinagkait kahit yung kanyang buktong na anak ay ibinigay niya po sa atin. Amen. That's how God generous in His love. Kaya tayo po, ganun po tayo kamahal ng Diyos. Amen. Just imagine po, tandaan po natin yung pag-ibig po ng Diyos sa atin, hindi po yun na nagkaroon ng kondisyon. God's love is unconditional. Amen. Unconditional po yung pag-ibig ng Diyos na pinaranas niya sa atin. Amen. Ako saan po, sa anyo nating makasalanan, pagkamat po tayo nagkulang, pagkamat po tayo minsan madalas tayo nagkakamali, pero yung pag-ibig po ng Diyos ay patuloy po yun na pinaranas sa atin. Amen. Lahat po tayo, lahat po tayo dumaan po sa pagkakamali, lahat po tayo nagkukulang, marami po tayong sablay sa buhay, pero because of the love of God, He gave His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, for us. Amen. For us, for our sin. Diba? Para po tayo ay magkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan, at higit sa lahat, upang tayo po ay magkaroon ng eternal life, magkaroon ng buhay na walang hanggan through our Lord Jesus Christ. Amen. Ang kailangan lang po natin, sabi po ron, believe, di ba? Di ba? Believe. Ang sabi po ron, believe. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whosoever believe, sabi po ron, believe. Hindi po ron that whosoever behave. Hindi po sinabi behave, that whosoever behave should not perish. Ang sabi po ron, that should ever believe should not perish, but have eternal life. Tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kapatid, kahit sino pa po tayo, kahit ano pa, kahit ano man po yung pagkakamali natin, kahit ano pa yung pagkukulang mo, kahit ano pa yung mga nagagawa natin pagkakamali, tandaan po natin, mahal po tayo ng Diyos. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Maging sino ka man. Maging ano pa man po tayo, mahal po tayo ng Diyos. Amen. Ganun po kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Hindi niya po tinitignan yung condition po natin. Hindi niya tinitignan kung ano man yung kalalagayan natin na hindi maganda para sa paningin natin o sa paningin ng ibang tao. Ang tinitignan po ng Diyos ay yung pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan po ng kanyang anak na ating Panginoong Hesus. Amen. He loved us through our Lord Jesus Christ. Amen. Tandaan po natin, minahal po tayo ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus na kanyang buktong na anak. Amen. Amen. So sabi dito,
God's generosity rooted in His love. Ano dito? His unending willingness to give freely without expecting anything in return. Ano dito? Willingness to give freely without expecting anything in return. So yung willingness po, no, freely. Kung saan po, binigay po ng Diyos yun freely. Freely po yun. Without expecting anything in return. Hindi po nang hihingi ng kapalit ang Diyos. Kung ano po yung binigay ng Diyos sa atin, hindi po siya humihingi ng kapalit. Amen. Kasi imagine kung paano po lahat po ng mga pangangailangan natin, lahat po yung freely given. Freely given by God. Amen. Freely given by God. Ganun po ka-generous yung God po sa buhay po natin. Ganun po siya kabuti. Isipin na lang po natin yung oxygen, di ba? Yung oxygen, yung hangin, yung hangin na nilalanghap natin, di ba? Just imagine, every day, every minute, lagi po yan. Libre po yan. Always available po yan. Libre po yan na binibigay ng Diyos sa atin. Halimbawa kaya, yung hangin, yung oxygen na nilalanghap natin, na kailangan natin, lagyan kaya ng metro, ng meter ng Diyos, di ba? Lagyan kaya ng meter ng Diyos. Tapos, pagdating ng katapusan, singilin tayo ng Diyos. Pag hindi ka nakabayad, puputulin. Payag ka. Puputulin yung hangin, di ba? Payag ka. So, pero hindi po di ba? Hindi gagawin ng Diyos yun, di ba? Kasi, God given us freely. Lahat po yan, binigay ng Diyos freely. And He not expecting return. Hindi po siya nag-expect ng return sa atin. Ang gusto lang ng Diyos is for His glory. Amen? Na mag-glorify po siya sa buhay po natin in everything na natatanggap po natin through Him. Amen? Even our salvation, even our salvation is free. That libre po yan, is free by grace, di ba? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, di ba? Nandiyon, di ba? But by grace you have been saved through faith, di ba? And it's not of yourselves. It is a gift of God, di ba? Pag sinabing gift, libre po yan, di ba? Free po yan pag sinabing gift. Di ba? Walang bayad yan. Di ba? Nakatanggap na ba kayo ng gift? Tapos sabi sa inyo, bayaran mo na lang. Nakatanggap na ba kayo ng regalo? Tapos sabi sa inyo, ito regalo bayaran mo na lang, di ba? Nasa loob din yan yung resibo. Nakatanggap na ba kayo ng regalong ganon? Di ba? Hindi. Di ba? Pag sinabing regalo, gift. Pag sinabing gift, libre po yan, di ba? Bigay yan. Willingness. Libre po yan, walang bayad. So yan po yung meaning ng gift. So ganon din po yung salvation na tinanggap po natin through our Lord Jesus Christ. Amen. It is free, di ba? Sabi ron in verse 9, not by work so that no one can boast, di ba? Hindi yun sa pamamagitan ng ating mga gawa, yung kaligtasan na tinanggap natin, kundi sa pamamagitan po yan ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus upang tayo po ay walang ipagmalaki, di ba? Yun po yung salvation na tinanggap po natin. It is by grace. It is freely given by God through our Lord Jesus Christ. Amen. Sabi dito, He loved us unconditionally and fully. His life, creation, forgiveness, in the grace He bestowed you upon humanity. Na kung saan po, yung biyaya ng Diyos, pinaranas niya sa lahat ng tao. Yung pag-ibig po na yun, ay kasama puro yung forgiveness, yung pagpapatawad po. Sinama po yun doon po sa finished work of our Lord Jesus Christ on the cross. Amen. His life, even His life, His life, yung buhay po ng ating Panginoong Hesus, di ba? Binigay niya, di ba? Sabi po ron sa 1 John chapter 3 verse 16, He laid His life for us, di ba? Jesus Christ laid His life for us. Na kung saan po, si Jesus Christ, binigay niya yung buhay niya para sa atin. Binigay ng ating Panginoong Hesus yung buhay niya para sa atin. Ganun po kabuti ang Diyos sa buhay po natin. Amen. God's generosity rooted in His kindness, di ba? Ganun din po sa kanyang kabutihan, di ba? Yung kabutihan po ng Diyos. Provides for our needs, care for our struggle, and offers hope. His ultimate expression of this generosity is in Jesus Christ, who out of love sacrificed Himself, di ba? Na kung saan po yung kabutihan ng Diyos, makikita natin yon
sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, na kung saan, yun nga, sinacrifice niya ang kanyang buhay, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. So ganun po yung kabutihan ng Diyos para sa atin. Tandaan po natin yung kabutihan po ng Diyos, hindi po yung kabutihan natin. Amen. Kaya po natin nararanasan yung biyaya ng Diyos because of His goodness, not of our goodness. Hindi po dahil sa kabutihan natin, hindi po sa kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Sabi niya, His act of grace allowed us to experience His love more deeply, inviting everyone into a relationship with Him. Amen. So that is God's generosity. Amen. Yung generosity of God. Kaya nga po, tinuturo po natin itong generosity ng God para maunawaan po natin kung gaano po, how God is generous for us. Amen. So, do you believe God is generous? Amen. Do you believe God is generous? Amen. Amen. So, if you believe God is generous, dapat po, do you believe also you are generous? Amen. 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 Do you believe you are generous? Amen. Parang humihina po yata. Do you believe God is generous? Amen. And do you believe you are generous? Amen. 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 Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Amen. Kaya naniniwala po tayo na ang God po natin ay generous. Amen. At kung naniniwala po tayo na ang God po natin ay generous sa buhay po natin, it will be generous. Amen. Bakit? Because we are created like God. Amen. Ano pong sabi ron? Genesis chapter 1 verse 26, you are created like God in His image. Diba? Kung saan po, yung image po ng Lord in kanyang likeness, doon po tayo nilikha ng Diyos. Kaya, if God is generous, you should be also generous. Amen. Ganun din po tayo in generous. Amen. Kung minsan iniisip nila, minsan kasi sa church, alam niyo po sa church, sa totoo lang, alam niyo matagal na po akong Christian. Matagal na po akong Christian, almost 20 years na po akong Christian. Talagang bibihira po yung nagtuturo ng generosity. Kasi po, yung generosity, sa totoo lang po, minsan, ayaw minsan ituro ng mga pastors sa church. Kasi pag iniisip nila, generosity is about money. Diba? Sabi about money, generosity. So kaya kung minsan, ayaw nilang ituro, minsan may mga Christian na ayaw nilang marinig yung katuruan ng generosity. Kasi it is about, iniisip nila, it's about money. O kaya naman, sasabihin nila na nakakahiya naman doon sa mga bago. Diba? Yung mga bago, tapos generosity yung ituturo ko. It's about money. Tandaan po natin, generosity is about money issue. Generosity is about heart issue. Heart issue, di ba? Hindi po yung patungkol sa kung ano yung ibibigay natin. Patungkol po yung kung ano po yung nilalaman ng puso po natin. And kaya po yung generosity is about heart, di ba? Nakita po natin kanina, kung gaano po yung generosity ng Diyos is about love, di ba? Kaya po, God generosity is all about love. Kung paano po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. God will provide everything. God will provide lahat po ng pangangailangan natin because He loves us. Amen. So ganun po yung issue ng generosity. It's not about the things you give. It's all about the heart you have. Diba? Na kung saan kung ano po yung nasa puso po natin. That is the generosity. Na ibig sabihin po, that is being generous. Hindi po yung nilalaman ng pitaka natin, kundi yung nilalaman po ng puso po natin. Amen? Yun po yung generosity na sinasabi. Kaya po, hindi po yun, kaya po minsan, yun po yung iniisip po ng marami. Kaya ayaw nilang ituro yung generosity. Amen? Amen? Kaya iniisip nila, siguro kaya tinuturo niya yung generosity kasi wala na silang, nagkukulang na sila. Siguro nakukulangan na sila sa pondo nila, nakukulangan na sila sa financial, di ba? Siguro kaya nila din tinuturo yun. No. Generosity, alam niyo po, generosity po, hindi po yan tinuturo because of needs especially ng church, Tinuturo po yung generosity to know how God is generous for us. Amen? How God is generous for us. Amen? Para maunawaan po natin na kung gaano po ka-generous yung God sa buhay po natin. At yung pagiging generous po ng God ngayon, na kinakailangan po mag-reflect sa buhay po natin at yun po ay malagay po sa puso natin. And to become generous. Amen.
Kaya po generosity. And I will ask you the generosity not because we are in need, di ba? I ask you to be generous because I want to invite you to be a partner in the kingdom of God. Amen. To be a part of the kingdom of God. Amen. Di ba? Di ba yun yung ano natin eh. Maging part po tayo ng kingdom of God. Maging part po tayo ng to spread the gospel, to spread the goodness of God. Maging part po tayo, part po tayo ng investment. Kasi yung pagbibigay po, yan po ay hindi lang po basta pagbibigay. Ang pagbibigay po, lalo na po sa gawain ng Panginoon, yan po ay part of investment. Investment po yan. Investment po yan for the kingdom of God. Yan po ay investment po natin. Yan po ay yung tinatawag na principle of sowing and reaping. Yan po yung principle ng sowing of reaping na sinasabi po ron sa Galatians chapter 6 verse 7, sowing and reaping. Diba? Yan po yung pagtatanim at pag-aani. Halimbawa po ganito. Halimbawa, ano ba yung tinatanim? Diba? Buto. Buto yung tinatanim, diba? Buto yung tinatanim. Halimbawa po ba, meron kang buto ng mangga. Halimbawa, meron kang hawak ng buto ng mangga. Yung buto ba ng mangga na yan, tingin mo ba dyan? Mango shake. Pwede mo ba sabi mo, uy, hawak ko to mango shake, di ba? Yung buto ng mangga, sabi mo mango shake, di ba? Tapos, may hawak ang buto ng mangga, sasabihin mo, itong buto ng mangga na to, pwede ko nang upuan to. Pwede mo namang gawing upuan yan, yung buto ng mangga. Hindi, di ba? Ngayon, kung gusto mo maging mango shake yan, kung gusto mo maging upuan yan, itanim mo. Amen? Itanim mo. Kailangan mo yung itanim. Kailangan mong bitawan. Sabi nga, pag nagtatanim ka, kailangan mong bitawan yung buto, di ba? Eh, pagka binitawan mo yan, it will turn back, di ba? Babalik, yan ay magkakaroon ng balik, di ba? Pag binitawan mo yung buto, is turn back, di ba? Hindi yan kagaya ng ibang binitawan mo na hindi na babalik, di ba? Yan, pag binitawan mo yan, at pag yan natanim, babalik yan. May balik yan, eh. At yan po, balik po niyan, tutubo po yan, magiging puno yan, at pag naging puno yan, mamumunga yan. At pag namunga yan, yung bunga yan, yun, pwede mo nang gawing mango shake. Diba? Pwede mo nang gawing mango shake. At yung puno na yan, pwede mo nang gawing upuan. So, ganun pa lang. Doon pa lang mangyayari yun. Doon pa lang mangyayari yung tingin mo. Doon pa lang mangyayari yung pagiging tingin mo sa buto na mango shake. Kailangan mo siyang itanim. Diba? Kaya nga, sowing and reaping. Yun po yung principle of sowing and reaping. Yung pagtatanim. Diba? Lagi nga natin sinasabi, diba? Pagka may itinanim, may aanihin, di ba? So, yun po yung principle po yun. So, kinakailangan po yun. So, ganun din po yun, ano? Ganun din po yung pagbibigay po sa, lalo na sa gawain ng Diyos. Ang pagbibigay po sa gawain ng Diyos ay pagtatanim. At yung pagtatanim po, di ba, pag nagtanim ka, syempre pipiliin mo yung matabang lupa. Di ba? Yung matabang lupa. Pipili ka, yung mga magsasaka, yung mga nagtatanim, hindi sila nagtatanim doon sa, sa mga tuyo. Sa mga tuyong lupa, doon sa hindi matatabang lupa. Ang pinipili nila, yung matatabang lupa para sigurado sila na pagka tinanim nila yon, meron silang aanihin. Amen. And church, tandaan po natin, wala na pong ibang matabang lupa na pwede tayong taniman kundi yung gawain ng Diyos. Amen. Kundi ito pong gawain ng Diyos. Amen. Yun po yung matabang lupa na pwede po nating taniman. And we believe na yung tinanim po natin, ang Diyos po ang magpapatubo nyon. Ang Diyos po ang magpapalago. Amen. Basta maghintay lang po tayo. At darating po yung panahon, it comes, yung the years come, di ba? Hindi po natin napapansin. Yung tinanim po natin, nagkakaroon na ng bunga. Kaya po, tandaan po natin, yung mga itinatanim po natin sa gawain ng Panginoon sa church, darating po yung time na yan po ay magbubunga. Yan po ay magbubunga at ang bunga po niyan ay soul. Di ba? Soul. Na kung saan po, nagbubunga po yan. Hindi man po natin sila makilala, hindi man po natin sila makita pa, hindi man po natin sila abutan. Ang importante po yun, naging part po tayo ng buhay nila. Amen. Pagdating po ng taon, ilang taon, 10 years, 20 years, di ba? Na lumipas, yung mga tinanim po natin, yung po ay nagbunga po yun at nagamit po yun para maraming makakilala at makarinig pa ng kabutihan ng Diyos at ng salita ng Diyos. Amen. And we are the part of that. Amen. Naging part po tayo ng buhay nila. Amen.
Kaya po, darating yung time na kung tayo man po ay wala na rito, darating yung time na maririnig na lang natin na may mga tao doon na mga umaatin doon sa church ng Grace Keeper. May mga umaatin doon na mga umaatin doon, hindi mo nakilala, hindi mo na alam kung sino, pero alam mo na naging part ka ng gawain ng Diyos doon sa church na yun. Amen. Yun po yung importante. And God knows. Amen. At ang Diyos po ang kikilos po doon. Amen. Kaya po, generosity is inviting us to be a part of His kingdom. Amen. Maging part po tayo for His kingdom. Para po sa gawain ng Diyos. Amen. Yun po yung pagiging generous, lalo na po sa gawain ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So number 4, God generosity through His grace. Through His grace. Sabi po roon. In 2 Corinthians chapter 9 verse 8, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good works. Amen. Kaya nga po, yan nga po, no? God is able to make all grace abound to you. Na tayo po ay pasasaganahin ng Diyos sa kanyang biyaya at upang tayo po ay maging, sabi rito, all times you may abound in every good work. Maging magamit po tayo sa mga, lalo na po doon po sa gawain ng Diyos. Amen. And God is able to make all grace abound to you. Amen. Yun po, tayo po ay pasasaganahin ng Diyos sa kanyang biyaya upang magamit po, lalo na po para po sa kanyang kapurihan at kalwalhatian. Amen. Amen. So, let's work together for God's glory. Amen. Amen. Let's pray. Maraming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po Diyos sa araw na ito. Maraming salamat po sa iyong mensahe na pinabot mo nga po sa amin. Salamat po aming Ama, tunay nga po Diyos na naunawaan po namin na tunay na sagana ka sa pagbibigay, O God. You are so generous, O God, sa buhay po namin. Maraming salamat po for the generous for us, O God. Salamat po aming Ama that you will provide everything, our needs, O God. Lahat po ng mga pangangailangan po namin, you already prepare, O God, for us. Salamat po aming Ama, gayon din po Diyos sa mga mensahe na ito. Tawa, O Diyos, ito po ay maging kalakasan namin at magamit po namin ito, O Diyos, lalo na patuloy para sa iyong kapurihan at kalwalhatian. Salamat po aming Ama, patuloy maranasan po namin ang masaganang biyaya mo, O God, sa iyong kaparaanan. At patuloy, O Diyos, na ikaw ang maluwalhati, ikaw ang madakila sa aming mga buhay. Maraming salamat po at lahat po ito ay tinataas po namin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And everybody say, Amen. Amen.